Magandang umaga po sa inyong lahat, minamahal namin mga kapatid sa Panginoon. Tunay po na tayo po ipinagpala, mga minamahal, sa araw po ito. Dahil po kapatid, napakarami po natin at punong-puno ang ating pong bahay sa bahay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga manggagawa na ginagamit po ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat po ng mga matatapat at mainit na mga anak ng Diyos. Amen. At sa lahat po ng mga bisita po natin, nakasama po natin sa umagang ito, ating pong wini-welcome ang ating mahal na kapatid, beloved Sister Annalyn Zamora. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang ating mahal na kapatid, beloved Sister Sheba Pirit. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang ating beloved Brother Erickson San Miguel. Amen. Amen. Welcome po kayo kapatid sa mananagawain po ng ating mahal na Panginoon. Ito po ang gawain po ng The Amazing Grace of Jesus Christ Community Church, na kung saan mga minamahal na wala po tayong pinapangaral po rito, kundi ang kabutihan, ang kamanghamanghang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, na tayo po mga minamahal ay binago ng Diyos at pinagaling ng ating Panginoon. At wala po tayong itinataas po rito na tao, kapatid, kundi mga minamahal, ang ating po tinataas po rito ang Panginoon ng mga Panginoon. Mahal na mahal, walang iba po natin po ng mahal na Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At ngayon po mga minamahal, sa umagang ito, dahil meron pa po tayong Holy Supper mamaya, kapatid, atin po itong medyo bibilasan ng konti, kapatid, upang tayo po ay matapos po sa 3 oras, mga minamahal, natin pong itinakda na tapusin ang gawain po ng Panginoon. Praise God. Alam po ninyo mga minamahal, sa mga Kristiyano po kasi, minsan sila po ay nakakalimot, minsan kapatid, sa kanilang paglilingkod sa Panginoon, dahil po sa katagalan na po nila sa Panginoon, nakakalimutan nila kapatid yung ginawa na himala sa kanila ng Panginoon, yung ginawang pagbabago sa kanila ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal, ang ating pong topic for today, mga minamahal, ito po ay aking pong binigyan ng pamagat, Remind Me, Dear Lord. Amen. Ito po ay palagi po natin kinakanta at bibigyan po natin ng diin itong kantang ito, mga minamahal, dahil the moment na kinakanta po natin, kinakailangan ito ay ating pong maunawaan. Amen. Ang mga salita, ang mga lyrics po. Kasi kapag hindi mo naintindihan yung inaawit mo, kapatid, of course, hindi mo mararamdaman yung kabutihan at presensya ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Kasi kapatid, siyempre, hindi mo naintindihan. Kaya po ngayon, mga minamahal, i-remind po tayo ng ating Panginoon sa magitan po ng kanyang mga banal na salita. Saan po ba tayo nanggaling, kapatid? At ano po ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay po natin? Habang ating pong bubuksan, Brother Elion, dito po sa aklat po ng Ephesians chapter 2, verse 1 up to 4. Mga minamahal, ito po yung buhay po natin noon. Ito ang buhay po natin na dati na hindi po tayo nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito ang buhay po natin. Pero dahil po sa habag at biyaya ng Panginoon, tayo po ay binuhay ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, tayo po yung mga patay sa harapan ng ating Diyos. Hindi po ba nung nagdoon ang ating Panginoon sa Garden of Eden, mga minamahal, at nagbilin ng ating Panginoon kay Eva, kay Adan, ang sabi ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay na inyong nakikita ay inyong pwedeng kainin. Pero, ang sabi po, pero lamang dito sa halamang ito, na ito ang tree of knowledge of good and evil, na the moment nakakainin ninyo ito, ang sabi ng ating Panginoon, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Ang tanong, kapatid, nung kinain po nila, mga minamahal, dahil po tinukso at nilinglang ng ahas, itong si Eva at si Adan, mga minamahal, nung kinain po nila yung prutas, sila po ba ay namatay? Hindi po sila namatay na physical, kapatid. Sila'y nabuhay, pero sila'y patay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya po mga minamahal, yung kasalanan na yung kapatid ay ating pong minana.
dahil ang kasalanan ito po ay nakaukit sa puso at sa katawan ng tao, mga minamahal, dahil yun po ay ang sanhi o naging resulta ng kasalanan po na ginawa po ng mag-asawang si Adan at si Eva. Mga minamahal, babasahin po natin, kapatid, na sabi po dito sa Ephesians chapter 2 verse 1, at kayo'y binuhay niya. Ibig sabihin, tayo po'y mga patay dati. Ngayon tayo po'y mga binuhay ng Diyos. Nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, nung tayo po'y makasalanan pa, hindi pa tayo naglilingkod sa ating Panginoon at hindi po natin nakikilala ang ating Diyos na buhay, tayo po lahat, kapatid, ay mga patay sa harapan ng Panginoon. Lumalakad ka sa daigdig na ito, parang yung sa pelikulang Walking Dead, mga minamahal. Hindi po ba? Mga zombie, kapatid. Siya po'y naglalakad, pero sila po'y patay. Tayo po'y ganon, kapatid. Ang ating pong estado noon, na hindi po natin nakikilala ang ating Panginoong Jesucristo, tayo po'y mga patay, kapatid. Pero salamat sa Diyos, tayo po'y binuhay ng Panginoon. Ano po ba ang magagawa ng patay, kapatid? Kapag patay ka, hindi ba mabubulong ka na lang? Kapag ikaw ay nasa iyong atawol, kapatid, nasa iyong kabawang, mga minamahal, meron pa bang magagawa ang patay? Hindi na po, di po ba? Hindi makakilos ang patay dahil siya po ay patay. Ganun din po tayo, mga kapatid. Yung tayo po ay patay sa espiritual, na wala po tayo sa presensya ng ating Panginoon, wala po tayong magagawa. Kahit gusto nating baguhin ang ating mga sarili, ay wala po tayong magagawa, kapatid. Meron kang New Year's resolution, hindi po ba? Every time na magkaroon po ng New Year, meron kang New Year's resolution. Anong sasabihin mo? Magmula ngayon, hindi na ako iinom. Magmula ngayon, hindi na ako magsusugal. Magmula ngayon, hindi na ako gagawa ng hindi kalooban ng Panginoon. But after 1 week or after 2 weeks, balik ka na naman sa dati. Bakit? Kasi, kapatid, tayo patay. Wala tayong kakayahan. Wala tayong kapangyarihan na baguhin po natin ang ating mga sarili. Pero sabi po dito ni Apostol Pablo, mga minamahal, ito po'y napakaliwanag, kapatid, na tayo po'y patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo po'y patay dahil po sa ating po mga pagsalansan. Pero anong sabi ng ating Panginoon? Tayo po'y binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang habag at biyaya. Dahil sabi ng Biblia, mga minamahal, yaon po mga pinili ng Diyos, kapatid. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 4, kapatid, hallelujah, before the foundation of this world, I have chosen you. Ang sabi ng Panginoon. Amen. Kapag chosen ka ng ating Panginoon, kapatid, kapag pinili ka ng Panginoon, kapag hiniran ka ng Diyos, kapatid, kahit anong mangyari, kahit anong pang mangyari, kapatid, pagsubok man yan, anong bagay na yan, kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon dahil ikaw ay nasa mga kamay ng ating Panginoon. Dumating man ang mga pagsubok, ang sabi nga ng Biblia, Satan comes to steal, to kill, and to destroy, but our Lord Jesus Christ came here to give us life abundantly. Yun ang ating pinakamamahal. At sana parang malamang sila, kapatid, hallelujah, dito po sa 2, mga na inyong nilakaran nung una. Hindi po ba nung una, ganun ang ating paglakad, kapatid? Wala tayo sa presensya ng Panginoon. Wala po tayo, kapatid, doon po sa kalooban ng Panginoon. Yung ating ginagawa, kapatid, yung ayaw po nating gawin, yun ang ating ginagawa. Ayaw po natin, kapatid, na magpakasama, pero tayo po'y nagpapakasama kasi meron po, kapatid, superpower na nananatili sa ating po mga buhay. Yung po, kapatid, ay alam na po ninyo, yung mga superpowers na yun, kapatid. Si Satan, mga minamahal, maging ang sarili mo, kapatid. Hindi mo malabanan ang sarili mo. Bakit? Kasi tayo po'y mga tao. Tayo po mga minamahal ay mahina. Pero kapatid, salamat sa ating Panginoon. Ang sabi po dito, na inyong nilakaran nung una, ayon sa lakad ng sanglibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin. Sino po yan? Si Satan. Ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng
ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabuhay sa mga kahalayan ng ating laman na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan. Praise the Lord. Gaya naman ng mga iba. Hallelujah. 4. Ngunit ang Diyos. Mga minamahal, basahin po natin sabay-sabay. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa magitan ng biyaya. Kayo'y nakaligtas. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan kapatid, nakakalimutan po natin ang bagay na ito. Minsan nakakalimutan po natin, akala po natin we are perfect. Pero mga minamahal, hindi po tayo perfecto. Walang matuwid, wala kahit isa. Amen. Walang matuwid mga minamahal. At kailanman, walang magiging matuwid na tao. Meron lamang pong isang matuwid na nakagawa ng pagtupad ng kautusan. Yung pong law, mga minamahal. Sino po yun? Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang Diyos. Marito mga minamahal, hallelujah. Narinig po natin sa mga patutuo. Mga minamahal na tayo po'y binago ng Diyos. Ang ating pagbabago, mga minamahal, ito po'y hindi po nating gawa. Bagkus ang ating pagbabago, ito'y gawa ng ating Panginoon. At maging ang mga kagalingan, kapatid, hindi po pinagaling yan ng tao. Bagkus, mga minamahal, ang ating makaramdaman yan po ay 100% pinagaling siya ng ating Panginoon, ang ating beloved Sister Casey. Kapatid na Casey, kayo po, tumayo po kayo. Yan po mga minamahal ay isang pruweba sa biyaya ng ating Panginoon. Si Sister Casey, mga minamahal, kami po ay nagbabible study doon po sa kanila. Awang-awa po ko sa kanya, mga minamahal. Ang kanyang dalawang binti, kapatid, sige po, paupo na po kayo. Ang kanyang dalawang binti ay napakalaki. Ang kanyang tiyan, kapatid, ito po'y napakalaki, mga minamahal. Siya po'y nalulumpo na. Ang sabi nga ng kanyang nanay, si Sister Lani kanina, kapatid, siya'y binubuhan na lamang po, papunta doon po sa siya upang analayan, mga minamahal, dahil siya po'y nalulumpo na, hindi na po makalakad, kapatid. Pero mga minamahal, sa kanilang patuloy na paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po mga minamahal, hallelujah, nakikita po ninyo tumatayo sa pulpito ng Panginoon bilang isang mangawit, patunay na sa may binago at pinagaligtan ng ating Panginoon. Amen. Yan po ang ating Diyos, mga minamahal. Minsan nakakalimutan po natin na tayo po'y galing lamang po sa basahan. Tayo po'y nanggaling po sa filthy rags, kapitid. Now, tayo po'y napakarumi sa harapan ng ating Panginoon. Ang Diyos ay banal, pero tayo po ay parang mga imburnal, mga minamahal. Ang imburnal, kapatid, ito po'y napakabaho. Ito po'y napakarumi, kapatid. Hindi po ba? Ang Diyos ay malinis, pero tayo po ng mga tao ay parang mga ipis, kapatid. Amen? Napakabaho, mga minamahal, ng ipis. Pero ang Diyos, siya po'y malinis. Ibig sabihin, hindi po tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dati-rati mga minamahal, meron pong nakaharang na pader sa gitna po ng mga tao at ng Diyos. Hindi po tayo makapunta doon sa presensya ng Panginoon. Pero salamat sa ating Panginoon, merong isang Diyos na nagkatawang tao at ang pader na yan ay kanyang winasak, mga minamahal, upang sa ngayon tayo'y makapunta doon sa ating Amang nasa langit. Ang ginawang yan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo ay dapat palaging alalahanin dahil ang Diyos napakabuti dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Everybody say praise the Lord. Ano pong sabi po ni Pablo, kapatid, sa mga taga-Galacia, Kapitulo 2, versikulo 20 hanggang 22, mga minamahal. Dito po ay paniniwanan po ni Apostol Pablo, mga minamahal, hallelujah, na tayo po lahat ngayon, dahil tayo po'y binago ng Diyos at nakipagkaisa sa ating Panginoon,
hindi na po tayo ang nabubuhay ngayon sa ating pong mga sarili. Ibig sabihin, kapatid, ang mga kasalanan dati na ating ginagawa, ito po ay totally, mga minamahal, wala na po yan. Dahil sabi po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Anong sabi po dito sa Galatians chapter 2 verse 20? Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Palakpakan po natin ang Panginoon. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. Ang sabi po, ang minamahal, hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili, bagkus ang ating ikinabubuhay ngayon sa laman. Ito po ay sa pananampalataya sa ating mahal na Panginoon, na paglingkuran siya at sa palataya ng kapatid na siya po ang Diyos na nagkataong tao at tayo po, kapatid, hallelujah, ay tinubos sa ating mga kasalanan. At ang mga kasalanan natin noon, ito po ay kasamang napako sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At ang sabi ko sa 21, hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung sa pagitan ng kautusan ay ang katwiran, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Anong ibig sabihin nun, kapatid? Kung sinasabi po natin na tayo po'y maniligtas sa ating pong mga gawa, yung gawa na ipagyayabag mo, kapatid, bagamat merong gawa, hindi po ba? Ang sabi po nga, kapatid, at tayo'y napako sa krus at ngayon, hindi na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili. Ibig sabihin, tayo po'y babaguhin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, kapag nakakilala ka sa Diyos, ikaw ay magiging bagong nilalang. Amen? New creature. Brand new man. Brand new women, kapatid. Tayo po'y mga brand new, kapatid. Ibig sabihin, yung ating dating pagkatao, ito po'y namatay na, mga minamahal. Amen? Dahil, kapatid, ang sabi nga ng Biblia, kapatid, dahil tayo po'y nakipagkaisa sa ating Panginoon, ngayon, tayo'y binuhay ng Diyos, bagong nilalang. Hallelujah. Lahat ng dating bagay na ginagawa po natin, ito'y nagsilipas na, narito sa naipawang naging mga bago. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Pero kapatid, hallelujah, remember, mga minamahal, ng ating pong pansariling ginagawa, ipinagyayabag po natin na kahit ako'y hindi na magsisimba, kahit na ako'y, dahil sa ako'y nasa biyaya, mga minamahal, hindi ka nagagawa ng kabutihan. No, kapatid, hindi ibig sabihin na ikaw ay nasa ilalim ng biyaya, ikaw ay magpitik-petik na lang sa iyong paglilingkod sa Diyos. No! Kaya po tayo narito, kapatid. Tayo ay nagpapasalamat. Amen! Amen! Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na buhay upang, mga minamahal, hindi upang tayo po'y narito, hindi upang maligtas po tayo. No! Tayo po'y ligtas na. Remember, tayo po'y ligtas na, kapatid, dahil namatay na ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sabi, ligtas na po tayo, mga minamahal. Tayo po'y narito, kapatid, bilang mga minamahal, pasasalamat sa ating Panginoon. Amen! Na tayo niligtas at binuhay ng Diyos. Nakukuha po ninyo, kapatid. Amen. Pero mga minamahal, yung mga tao, hallelujah, mga ibang relihiyon, kapatid, nag-struggle na gumagawa ng kabutihan upang sila'y pumunta ng langit. Anong sabi po, kapatid, ng 22, kapatid, niwawalan natin ng saysay o halaga yung ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para bagang hindi sapat. Anong sabi ng Panginoon? It is finished. Tinapos na ng Diyos. Pero dito mga minamahal, kung sabi, kung gayoy si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan.
Kapag sinasabi mo, kapatid, na maliligtas ka dahil ikaw ay righteous sa harapan ng Diyos, kapatid, nagkakamali ka. Kasi mga minamahal, niwawalan mo ng kabuluhan ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen? 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 Ang sabi mo nga mga minamahal, walang matuwid, wala kahit isa. Kahit sabihin mo, Brother Noel, ginagawa ko na yung 9 commandments, 1 commandment na lang hindi ko masunod. Talaga? Sigurado ka na yung commandments lang? Oo. Hindi na ako mamamatay tao ngayon. Kapatid, ano sabi ng Biblia? Magkaroon ka lang ng galit at puot sa iyong kapatid. Ikaw ay mamamatay tao. Hindi po ba? Brother Noel, hindi na ako nangangalo niya ngayon. Dati napaka-bad boy ko. Ngayon, good boy na ako. Amen? Totoo, kapatid. Ang sabi ng Biblia, makita mo lang ang isang babae o maging ang lalaki, vice versa, na meron kang pagnanasa. Na pagnanasa na hindi maganda, ikaw ay mangangaro niyan. Ibig sabihin, kapatid, nobody's perfect. Amen! Meron namang perfecto rito ang ating Panginoong Jesucristo. Palagpagan mo. At ang sabi po mga minamahal, dahil po tayo po ay bunga lamang o produkto lamang ng biyaya ng Diyos, huwag po tayong magaghatulan sa isa't isa. Amen po ba? Amen. Anong sabi po ng Matthew chapter 7 verse 1 up to 4? Kapatid, pakinggan po ninyo ito. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Judge not that you will not be judged. Amen po ba? Huwag kang hahatol. Baka sabihin mo na kino-compare mo yung sarili mo sa iba. Huwag kang hahatol. Kasi sa iyong paghatol, hahatulan ka ng Diyos. Ay, hindi sa iyong sarili, kapatid. Ano sabi po ng Diyos? Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay ahatulan kayo. At sa panukat na ninyong isusukat ay susukatin kayo. Amen. Maliwanag po. 3. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid? Tinitingnan mo yung puwing na nasa iyong kapatid. Pero kapatid, anong sabi po ng Biblia? Ngunit, hindi mo pinapansin ang tahilan na nasa iyong sariling mata. Hindi mo pinapansin yung troso. Tinitingnan mo yung puwing na napakaliit doon sa kapatid mo. Pero yung troso na nasa mata mo, kapatid, ay hindi mo nakikita. Ano sabi po sa 4? O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing sa mata mo at narito ang tahilan sa iyong sariling mata? Question mark. Ikaw na mapag-paibaba. You, hypocrite, ang sabi po sa English, kapatid. Amen! Tinitingnan po natin ang kahinaan ng bawat isa. Tinitingnan po natin ang mali sa bawat isa. Ang sabi ng ating Panginoon mismo, huwag mong titingnan ang kahinaan ng iyong kapatid. Tingnan mo muna ang iyong sarili. Baka nakikita mo ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, pero yung troso na napakalaki sa iyong mata ay hindi mo nakikita. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya, huwag po tayong mga gatulan. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. James chapter 2 verse 1 up to 4. Santiago. Sa English, James. Sa Tagalog, kapatid, sa Tagalog Bible, Santiago. Kung sa atin itatranslate po yung James, Jaime. Pero dito, Santiago po ito, no? Malayo, no? Hindi po ba? Pero okay lang yan, kasi nandiyan na yun eh. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano pong sabi dito, kapatid? Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag
magtatangi ng tao. Kapag dumating daw po rito ang napakagandang kasuotan at may alahas, tapos sasalubungin mo, ay galak na galak kang sasalubungin siya at paupuin mo. Pagkatapos nakita mo yung dukha na napakabaho, kapatid, hindi man naligo, sasabihin mo, tumayo ka dyan. Huwag kang papasok, diyan ka na lang tumayo. Anong sabi doon? Nagtatangi ka ng tao. Kasi, hindi mo pwedeng itakas ang sarili mo eh. Tayo lahat ay makasalanan. Amen po ba? Huwag ka mag-judge. Amen po ba? Praise the Lord. At kung sabi po dito muna, sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga, ito yung sinagoga, kapatid, kung saan tayo nananambahan. Kapatid, amen? Pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumasok namang isang dukha na may damit na hamak. Ano po sabi mo nila? Damit na hamak at inyong itangi. Ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dako mabuti. Dito. At sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan. O maupo ka sa ibaba ng ating tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at magiging sa mga hukom na may masamang pag-isip? Parang nagiging hukom na lang po tayo. Amen? Parang nagbagang ginans na po natin yung tao. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kapatid, kahit na mga minamahal, merong magandang kasuotan dito at hindi maganda ang kasuotan meron dito, kapatid, huwag kang magtatangi ng tao. Amen? Kasi ang Diyos, kapatid, hindi naman tumitingin sa kasuotan. Amen? Amen po ba? Kasi mga minamahal, ang ating Panginoon, siya po ay hindi nagtatangi. Amen? Anong sabi ng Biblia? Ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, kapatid, maging tayo po na mga anak ng ating Panginoong Jesucristo, huwag daw po tayo magtatangi dahil tayo pong lahat na narito ay produkto lamang ng biyaya at kabutihan ng Panginoon. Walang patuwid, wala kahit isa. Amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kaya po mga minamahal, yun ang nakakalimutan ng Kristiyano. Yun ang nakakalimutan ng Kristiyano. Amen po ba? Amen. Na tayo po lahat ay produkto lamang ng biyaya ng Diyos. Huwag tayong magtatangi rito. Amen. Kapag nakapantulo na, ayaw nang patayuin. Oh, kapatid, huwag gawin natin yun. Yung puso niya, kapatid, hindi natin alam na nakaugnay sa Panginoon. Amen. Mali po natin, kapatid, yung kahit na nakabistita ka, kung mariminaw ng puso mo, kapatid, ano magyayari sa atin dito? Kaya huwag po tayong mga hatulan. Amen? Sabihin po natin, huwag tayong mga hatulan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Brother Yon, paki-flash mo nga yung kanta, yung Remind Me, Dear Lord. Ito yung pamagat po natin, kapatid. Pamagat ng ating inawit at ng ating pinag-aaralan. Praise the Lord. Alam po ninyo mga minamahal, napakaganda po ng awitin ito. Ito yung palagi po natin inaawit na, Remind me, Lord, sino po ba tayo? Kasi kailangan, ano ang gamot ng nakakalimot? Paalala. Muli po, ano ang gamot sa nakakalimot? Paalala. Kailangan palalahanan tayo muli kasi nakakalimutan natin kung saan tayo galing eh. Amen po ba? Ano sabi nito? For the things that I love, I hold dear to my heart. They're just borrowed. They're just not mine alone. Lahat daw po ng bagay, kapatid, na iyong minamahal, iyong iniibig, at yung mga minamahal na nandun din po sa puso
konsumo, maging yung kagalakan, mga minamahal, ito po ay hiram lamang sa ating Panginoon. Amen? They're not just minor on. Hindi po sa atin to, kapatid. Ito'y sa Diyos. Ang pinanggagalingan nito ay ang Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Jesus only let me use them to brighten up my life. So remind me, dear Lord. Amen. Yung po yung minamahal ay, hallelujah, na ito po ay pinahintuta lamang ng ating Panginoon, kapatid, upang magkaroon ng liwanag ang buhay po natin. Pero ito po ay hiram lang natin sa Panginoon. Hindi po ito nanggaling sa ating kapatid. Yung pinagmumulan ng joy, peace, love, long-suffering, yung fruits of the Holy Spirit, yung po ay lahat ay galing sa Diyos. Amen po ba? Ang source po noon, kapatid, ay ang Panginoon. Amen po ba? O ngayon, tuloy, brother and sister says. Nagre-remind na ito ko kasi tinayin ko po para matapos tayo. Matapos na tayo. Seconds na sa nothing good have I done. Wala tayong ginawa, kapatid, na mabuti. Amen? To deserve God's own Son. Upang tayo may dapat, kapatid, sa anak ng ating Panginoon. Ibig sabihin, hindi po tayo karapat-dapat sa krus na ginawa ng ating Panginoon. Kasi wala po tayong gawang mabuti. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. I am not worthy of the curse. In His sense, hindi tayo karapat-dapat, kapatid. Doon po mga minamahal sa mga sugat, kapatid, o sa mga, hallelujah, sa mga butas ng kamay ng ating Panginoon. Hindi po tayo karapat-dapat. Kasi po wala naman po tayong ginawang kabutihan eh. Amen po ba? Yet He chose, Kanyang pinili, the road to Calvary. Pinili ng ating Panginoon. Hallelujah. Pinili ng Diyos yung po mga minamahal na daan ng Kalbaryo. Para ano? To die in my stead. Upang mamatay ang Panginoon. Hallelujah. Na dapat tayo ang mamamatay, pero tinubos siya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Dapat tayo mamamatay. Dapat tayo mapapa sa impyerno. Pero tinubos siya ng ating Panginoon. At ang sabi ko dito, why He loved me. Past tense, why He loved me. I can understand. Bakit minahal tayo ng Diyos? Kasi hindi natin naunawaan bakit minahal tayo ng Diyos. Hindi ka ba nagtataka? Hindi ka ba nagtatanong sa iyong sarili, bakit minahal ka ng Diyos? Bakit minahal tayo ng Diyos? Eh wala naman po tayong ginawang mabuti eh. Amen po ba? Nakakalimutan niya ng Kristiyano. Akala nila, sino sila, kapatid? Yung ibang mga Kristiyano. Amen po ba? Ano pang pausahin, kapatid? Nasa chorus na tayo. Roll back the curtain, mga minamahal. Roll back the curtain. Kung ang kurtina, mga minamahal, literal curtain, mga minamahal, ano mo yan? Pero kapatid, para ano po yan, ibalik mo siya sa dati. Roll back the curtain. And of memories now and then, show me where you brought me from. Ipakita mo sa akin kung saan ako nanggaling, kung saan mo ako inamo. Kung saan mo ko, kasi dati lahat, kapatid, nandun po tayo. Tayo po'y patay. Di po ba sabi ko kanina, tayo'y patay sa harapan ng Panginoon. Pero ngayong mga minamahal talagang tayo'y inapo ng Diyos. Ang ating mga kasalanan, kapatid. And where I might have been, remember, Lord, I'm human. Totoo naman yan, kapatid. Tayo po'y mga tao. Hindi po tayo, kapatid, perfecto. Tayo po'y mahina. Brittle ang tao. Amen po ba? Brittle ang tao sa kasalanan. Malutong po tayo, kung naman. Hindi po tayo perfecto. Nagkakasala po tayo. Palagi tayo nagkakasala. Pero salamat sa Diyos, meron tayong Santong Espiritu na nandito ang ating Panginoon at tayo dinadala sa pagsisisi. Kapatid, ngayon po, we are in the process of sanctification. Ang proseso ng sanctification, kapatid,
Ito ay hanggang sa muling hininga ng buhay mo. At ang kinakailangan ng Diyos, palagi kang magpakumbaba at palagi kang magsisi sa iyong mga nagagawang kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sanctified to be glorified. Amen? Upang tayo po ay mag-glorify, masama doon sa glorification ng Panginoon. Ang sabi ng Biblia, lahat kapatid, yun po na darating ang araw, magkakaroon ng rapture. Ikaw nakakilala sa ating Panginoon, kapatid, na ang righteousness ng Panginoon ay nasa iyo. Ibinihis mo si Kristo. Hindi mo ibinihis ang iyong self-righteousness, but rather, ibinihis mo, kapatid, yung righteousness ng Panginoon. Kapatid, ikaw ay isa sa mga kukunin ng ating Panginoon. Irarapture ka ng Diyos. Ang mga patay na kay Kristo, sila'y bubuhayin muli, kapatid. At sila'y aagawin kasama nila sa arapaap. At ang mga natitirang mga buhay na kagaya po natin kung ngayon ay magkaroon ng rapture, hindi na po tayo dadaan ng kamatayan, tayo po ilulusok, kapatid, sa kisabingan at makakaroon tayo ng glorified body upang upang salubungin ang ating Panginoon sa hangin. There will be a meeting in heaven. Amen. Ang basi po ito. So, remind me, dear Lord. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo kong minamahal.